excited na naman ang karamihan sa atin. Malapit na ang July. Mahigit isang buwan na lang. Ang tax season na naman. Magpa-process tayo ng tax return. And of course, ina-expect natin na meron tayong tax refund. Alam ko, ang daming mga project na maaaring na-delay dahil naantay itong tax refund na ito. Mga bakasyon na maaaring matuloy na ngayon dahil nga may extra money from refund sa taxes natin. Alam nyo ba na maraming mga mayayaman na mababa ang taxes na binabayaran o baka walang tax na binabayaran? Na-news nga ito last year, maaaring napanood nyo, maaaring nabasa ninyo na around 66 millionaires na alas walang tax na binayaran. Ang average income nila is 14.5 million. Di ba? Magugulat tayo. Nagtatrabaho tayo, may sahod tayo, wini-withheld na kagad yung taxes natin, di ba? Nire-remit na nila sa ATO. At bakit itong mga mayayaman na ito? Ang laki na nga ng kita. Ang baba pa o baka walang tax na binabayaran. At yun ang ating pag-uusapan ngayon. Ano kaya itong mga strategy nila na maaari rin nating gawin to save taxes legally. So, kailangan legal ang gagawin mong strategy. Ako si Rom, a licensed financial advisor and accountant. At the same time, tax agent din ako dito sa Australia. So, 7 strategy ang i-discuss ko sa inyo na ginagamit ng mga mayayaman para mababa or walang tax silang babayaran. Ang una dyan ay yung tax structure nila. Ini-structure. Gumagawa sila ng structure sa kanilang investment. Example, kung mag-i-invest sila, kung mag-asawa sila, of course, investment magge-generate ng income. So, normally, pinapangalan nila ang investment na yon sa asawa na mas mababa ang income. Di ba? One simple strategy na karamihan sa atin, di ba? Ipangalan nyo sa aming dalawa, 50-50 kami. Pero maaaring magkaiba ang income ninyo. Or, ginagawa ng mga mayayaman, maaaring share sila doon, pero maaaring yung mas mababa ang income, mas mataas ang kanyang percentage. Para pagdating na income, maaaring walang tax na babayaran, depende kung may trabaho, wala ang asawa. So, yun ang isang strategy nila. Another example dyan is kung mataas naman ang income ng mag-asawa, mataas ang kanilang tax bracket, nagki-create sila ng another structure or maybe an investment company. Kung ang tax bracket nila is nasa 45% or plus 2% Medicare levy, 47% ang tax na babayaran nila, they will create an investment company para 30% lang ang babayaran nila. So, imagine mo, 17% straight away savings. So, yun ang una-una nilang ginagawa. They create a tax structure to generate wealth but paying lesser taxes. Pangalawa, they invest in profitable Australian company that generates dividends, yung nagbibigay ng dividendo sa kanila. And they get the benefit of franking credits. Ano tong franking credits na ito? Ano na naman tong narinig namin sa iyo, Rom, na technical na na mga salita. Ito yung, kung di ba kung nag-invest ka sa isang kumpanya, through shares, kunwari, nag-invest ka sa Commonwealth Bank, kumikita ka dyan through dividends, and then sa appreciation ng value ng shares. So, yung dividendo na yun, nagbayad na yung CBA ng tax dun. So, yung tax na yun is may share ka dun, nasa part owner. Di ba? Pag shareholder ka, part owner ka ng kumpanya. And you'll get a credit on that, Di ba? Parang hirap, intindihin. So, ganito na lang siya. Kung ang marginal tax rate mo o yung tax bracket mo is less than 30%, sa dividendo na makukuha mo, dahil nagbayad na, kunwari, ang Commonwealth Bank ng tax sa ATO, you'll get a tax refund, So, yung difference ng 30% at kung yung mas mababa ka doon. Or, kung mas mataas naman ang tax bracket mo, kunwari, ang tax bracket mo is 45%, you only pay tax dun sa difference ng 45% and 30%. So, 15% lang binayaran mo. So, another way of saving taxes, again, ng mga mayayaman, and generate wealth, kaya sila yung mayaman ng yumayaman, They know what they are doing. Pangatlo, they set up a family trust or discretionary trust ang tawag ng iba dyan. Ito kasi yung structure na ito, halos wala yatang mayayaman na wala nito. Ito yung structure na you can create an investment inside the trust. Mag-invest ka doon, you can create wealth aside from asset protection na benefit ng trust na ito. Ito yung ito yung structure na you can distribute incomes among family members. So,
Example, mag-asawa, mayroon silang investment, no, shares man o kung ano man ang kanilang investment. And then kunwari mag-generate ng income kunwari na 40,000. And meron silang anak na walang trabaho, for example, no, year 12, 18 years old, no, above 18. They can distribute that income sa dalawang anak nila. Bigyan nila ng 20,000 yun. Wala silang babayarang taxes from that investment. Ano? Ang average people, di ba? Ipapangalan nila sa sarili nila. And then, may sahod sila. And then, yung income na yun na 40,000, idadagdag doon sa income nila. Ang taas ng tax na babayaran nila. But imagine mo itong diskarte ng mga mayayaman. Ano? This strategy, yung family trust na ito, is a legal way of saving taxes again. Ano? Ang benefit pa nito is it can transfer wealth from one generation to the next generation din. Kaya yung mga anak din nila, later on, no, dahil smart ang kanilang parents, they can create wealth then, or the parents can transfer wealth sa kanila without even paying taxes. Ano? Pang-apat, they are master of debt recycling. Yung mga mayaman na ito, di ba? They always study their debts, no? So alam nila ang good debts at saka yung bad debts. Of course, yung bad debts, hindi ito tax deductible, no? Yung mga utang na hindi nababawas sa tax, ang tawag nila dyan is bad debts. Family home, of course, no? Hindi siya tax deductible doon. Yung tinitirhan nila, hindi yan tax deductible. Pero ni-recycle yan nila eh. Anong example? Typical example na ito, no? Kung meron silang extra pera, babayaran nila kaagad itong family home nila. That will create an equity, di ba? Tapos alam mong gagawin nila nito, hihiramin nila yon, ano? Pero ang purpose is for an investment. So kung napapansin niyo, ang original na non-tax deductible na utang, dahil sa strategy yung ginawa nila, nahiram sila, pero ang purpose is investment, magiging deductible yon. At yung income ng investment, then ibibayad na naman nila. Kaya recycle, di ba? Debt recycling. And a lot of rich people are masters of that. All legal ways of saving taxes again. No? Number 5, they invest in property. They negatively geared a cash flow positive investment. Di ba? Negatively geared pero cash flow. Kasi sa investment, kasi meron kasi may mga expenses kasi dyan na walang lumalabas na pera. Like yung depreciation. Di ba? Depreciation is like expenses na dinideduct mo pero walang cash flow yan. Borrowing cost, yung depreciation, yung amortization, walang lumalabas ng pera. Pero those rich people, alam nila yan, no? Yes, negatively geared, nababawas sa aming income itong mga expenses na ito. Pero ang aming investment ay cash flow siya. So, they love property investment. So, they create wealth through investment property. Kasi very unique dito sa atin sa Australia na meron tayong tinatawag na negative gearing. Wala tayo niyan sa mga, kung may viewers ako sa Pilipinas, wala kayong ganito, ano, na yung loss mo sa investment, lalo na sa property, ay mababawas mo sa iyong personal income. Di ba? Ano? So, yun ang panglimang ginagawa nila. Ang pang-anim naman, ito ang sikreto ng mga mayayaman, ano, secret, ang tawag nila dito, secret weapon ng mga mayayaman, ang kanilang superannuation. Doon nila tinatago yung kanilang wealth. It's the best investment strategy na you put money into your superannuation na ang baba ng tax eh. Yung tax kasi ng super is around 15% lang. So they invest in their super. It's a tax deductible. They maximize their concessional contribution. They maximize their non-concessional contribution. And then alam nyo ba itong superannuation later on, no? They create wealth in the super. And then pag nagretiro sila, halos tax-free ang income na ito eh, no? Ng superannuation, lalo na kung nasa pension phase na sila. Any income generated by their investment inside superannuation, tax-free siya, no? They set up their own self-managed super fund. They put investment, maaaring property investment inside superannuation din, no? To save capital gains tax again, no? Another strategy ng mga mayayaman na all legal. Pang-pito, they review their income and expenses regularly. Ang mga mayayaman, sa totoo lang, experience ko ito as an accountant and tax agent. Ang mga mayayaman, they are busy before July. Hindi ang kanilang tax season, hindi siya yung one-off. Nasa July, and then excited sila sa tax, no? Ang kanilang tax planning is whole year. Every time they invest, every time they will sell, every time na may changes sa kanilang circumstances,
alam nila na nakaapekto sa kanilang taxes to, and they always talk to their accountant, to their financial advisors, no? Kaya napapansin ninyo, itong mga yaman, itong mga rich people, they want to save taxes, but they want to make it legally. No, kung ifa-follow natin sila, tingnan nyo yung 7 strategy na ginagawa nila. Maaring meron pang iba na strategy. Maaring separate vlog ko sa business, di ba? Yung they put some of assets in the business, pero sa next na episode na natin yun, no? So, kung may natutunan kayo sa strategy ng mga yaman, how to save taxes legally, like and share this vlog, no? At kung gusto mo ng mga ganitong topic, subscribe in this channel. And magkita-kita ulit tayo next week.